pagkakita ni Kaylin kay Caleb ay parang nahigo pabalik ang kanyang diwa sa oras kung saan tuluyang pinutol ng binata ang kanilang ugnayan. Sa oras na sobra siyang nasaktan at nilunod ang sarili sa kanyang mga luha. Yung tipong hindi niya alam ang gagawin kung paano pahupain ang sakit na nararamdaman dahil sa pagkawala nito. Nagpasalamat siyang napabilis ang kanyang pag-alis at sa mahigit 1 buwan niyang pamamalagi dito sa Australia ay sumandaling nakalimutan niya ang tungkol sa binata. Ngunit sa pagpapakita nito ay tila nagbalik ang lahat sa kanyang alaala at unti-unti nararamdaman niyang paninikip ng dibdib. Mommy, kasama ko si Kuya Caleb. Tura ni Carl habang niyuyugyug ang kanyang kamay, kung kaya't biglang nagising ang kanyang diwa. Tiningnan niya ang kapatid at nginitian ng bahagya, pagkatapos ay wala sa sariling binalik ang paningin sa kinaroroonan ng binata. This time ay palapit na si Caleb sa kinatatayuan nila ni Carl at bigla hindi niya mawari ang nararamdaman. Sa hindi niya maipaliwanag na kadahilanan ay halos hindi siya makahinga sa sobrang lakas ng pinting ng kanyang puso. Habang papalapit ito ay tila nawawalan siya ng hangin sa baga hanggang sa nagdilim ang kanyang paningin at tuluyang nabuwal at nawala ng malay. Mommy! Sigaw ni Carl nang biglang bumagsak ang dalaga mula sa kinatatayuan. Pinipilit itong hilahin ng kapatid patayo ngunit walang saysay ang maliit nitong katawan. Shit! Napamura si Caleb at napatakbo ng mabilis palapit sa magkapatid nang makita ang biglaang pagbagsak ng dalaga. Agad siyang pinagsiklaban ng matinding pag-aalala nang mapagtantong nawala nito ng malay at napakataas ng lagnat. Mabilis niya itong pinangko pagkatapos ay tila wala sa sariling tumingin-tingin sa paligid. Kuya Caleb, ano nangyari sa ate ko? Naiyak na wika ni Carl dahil sa matinding pag-aalala sa dalaga. She's sick. May paparating na sasakyan, parahin mo, dali! Utos niya dito nang makitang may dadaan na sasakyan. Agad naman itong tumakbo sa gilid ng kalsada at kinawayan ang paparating na sasakyan. Paghinto ng sasakyan ay nasa gilid na din siya ng kalsada habang buhat-buhat ang walang malay na dalaga. Please, bring us to the nearest hospital. Pahayag ni si driver pagkatapos binuksan ang box seat at ipinasok ang dalaga kahit hindi pa sumasagot ang driver. Paglula nila ni Carl ay wala namang hesitation ng driver na pinaandar ang sasakyan nito at inihatid sila sa pinakamalapit na ospital. Thank you so much for getting us here quickly. Can I pay with my card? Pasalamat niya si driver pagkatapos siyang tulungan upang may pasok ang dalaga sa emergency room. No worries at all. Really, I'm just glad your wife is safe. Pahayag ng driver. Hindi siya makapaniwala sa kabaitan nito kung kaya't bigla siyang nakipag-shake hands dito. I appreciate your concern. How can I pay? Just take care of your wife and cherish her every moment of your life. Anong driver na sa pangalawang pagkakataon ay napagkamalan nitong asawa niya ang dalaga. Hindi niya naman ito itinama. Sa halip ay tumango siya. Isang tango na parang pangako ng isang asawa na alagaan ang kanyang kabiyak. Nang makaalis ang driver ay tumayo siya sa harap ng pintuan ng emergency room, hoping na may lalabas mula sa loob at sasabihin kung ano ang kalagayan ng dalaga. Ilang oras nang nakalipas pero wala pa ring update galing sa doktor at nurse. Napakaraming thoughts na ang tumatakbo sa kanyang isipan at ilang sandali na lamang ang itatagal niya para mag-breakdown. The thought of her lying there, sick and unconscious, stole his strength, leaving him feeling weak and unstable. It was too morbid even to contemplate that she might lose her, but that was precisely what he feared most right now. He told himself he could go on without her. He'd even dared to think he could replace her, forget her. But every time he closed his eyes, the lie crumbled. Her sweet smile haunted him. He heard her melodic voice, smelled her lingering scent, and ached for her soft touch. At the end of the day, it was always her. Her he longed for. Her he'd always wanted. Pagkatapos ng mahabang oras na paghihintay ay bumukas din ang inaabangang bumukas na pintuan. Agad siyang tumayo mula sa pagkakaupo at mabilis na humarang sa kung sino mang iluluwan ng pintuan. Doctor, how is she? Nag-aalalang turan niya sa palabas na doktor. Alam niya ang doktor ito dahil nakasabit pa ang gamit na stethoscope sa leeg nito. Halatang nabigla ang doktor sa biglaan niyang paglitaw dahil napahawak sa dibdib nito kung kaya't apologetic siyang humingi ng paumanhin dito. Sorry doctor, but I'm incredibly worried. It's been hours and I haven't heard anything. Is there any news about the patient? Is she going to be okay? Pahayag niya habang nasa mukha ang matinding pag-aalala sa dalaga. Sure. What's the name of your patient?
Wika ng doktor na noon ay nakarecover na sa pagkabigla. Agad naman niyang sinabi ang pangalan ng dalaga. She's fine. Just a common cold. So, she needs some rest. There's no need to worry. The baby's safe. I will prescribe vitamins to help maintain their health. Pahayag ng doktor at hindi siya makapaniwala sa narinig. What? I mean, are you serious? Wika niya na hindi makapaka pa ang tamang sasabihin. Tumaas ang noon ng doktor sa kanyang reaksyon ngunit unti-unting ngumiti at napailing. He understand you may not know this yet, but your wife is now 8 weeks pregnant. Tura ng doktor at halos hindi siya makapagsalita. He hadn't expected to hear those words today or ever. 8 weeks? And it's been over a month since they were last together intimately. Is he really going to be a father? His mind raced, trying to reconcile this new reality with the life he thought he knew. A mix of emotion bubbled up inside him. Disbelief, confusion, and above all, a flicker of something akin to joy. Okay, I expected that reaction. It's perfectly normal for new dads. Congratulations! You can go see her now and celebrate. Nakangiting pahayag ng doktor na tila hindi na bago dito ang unusual reaction ng isang magiging tatay. Thank you, doctor. Wika niya sa doktor at ngumiti lamang ito bago tuluyang umalis. Sunundan niya ng tingin ng papalayong doktor at napahilamo siya sa muka nang tuluyan itong mawala sa kanyang paningin. Parang hindi pa rin siya makapaniwala sa ibinalita nito. Really? He's going to be a dad? Is he ready to take on this challenge? He's not getting any younger after all. But of course, he's more than ready. With open arms and with all his heart. Nang magkaroon ng malay si Kaylin ay nagtaka siya dahil parang nasa ibang room siya. Medyo matigas ang foam ng hinihigaan niya samantalang napakalambot ng bed niya sa bahay ni Alex. Subalit nang maimulat niya ng maigi ang mga mata, ay napansin niya ang tubo na nakakabit sa kanyang kamay kung kaya't mabilis siyang tumingin sa paligid. Saka lamang niya napagtanto na nasa hospital siya nang masalubong ng kanyang mata ang nakangiting nurse. Hi, mabuti naman nagising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Saad nito habang lumalapit sa akin ay higaan niya. Bagya siyang napaisip. Nasa Pilipinas na kaya siya at nagtatagalog na ang attending nurse niya? Huwag ka na mag-isip, Day. Baka mas lalo lang makasama sa iyo. Pilipino talaga ako. Nakatawang tura ng nurse at ngumiti siya dito. Salamat, nurse. Ano po nangyari? Curious niyang pahayag dito. Naalala niyang masama ang kanyang pakiramdam at may lagnat ngunit hindi niya akalaing hahantong siya sa ospital nang hindi niya namamalayan. Nawalan ka ng malay, Day. Overwork ka. Magpahinga ka naman. Hindi porkat nasa abroad ka, kayod kalabaw na. Hindi pwedeng ganyan. Kawawa naman sa baby. Tura ng nurse at gulat siyang napatingin dito. Hindi mo alam, no? Inday, buntis ka kaya alagaan mo sarili mo. Wika pa ng nurse at parang ayaw pa rin i-process ng kanyang utak ang sinasabi nito. Imposible. Bakit hindi man lamang sumagi sa kanyang isip na pwede siyang mabuntis sa huling pagniniig nila ni Caleb? Itinigil niya kasi ang pag-inom ng pills noong nawalang parang bula ang binata at nawala din sa isip niya pagkatapos nila magkita sa Singapore. Hindi niya akalaing magbubunga pa ang huli nilang pagkikita. Sino palang nagdala sa akin dito, nurse? Maya-maya curious niyang tanong dito. Parang naalala niyang dumating ang kanyang bunsong kapatid at kausap lamang niya ito bago siya nawala ng malay. Totoo kaya yun o part lang ng kanyang hallucination? Wapong lalaki, Day. Jowa mo siguro yun. Wika ng nurse na hindi mali itinago ang pagkakilig. Jowa? Wala naman siya noon. Pero teka, parang nakita din niya si Caleb bago siya mahimatay. Bigla siyang nagpanik. Kung si Caleb man iyon, dapat hindi nito malaman ng tungkol sa kanya ipinagbubuntis. Nurse, baka pwedeng sa atin na lang muna ang aking pagbubuntis. Huwag mo na lang sabihin sa iba, lalo na sa taong nagdala sa akin dito. Sad niya at tumaas ang 2 kilay nito. Parang hindi ito agree sa kanyang naiisip. Okay, kung yan ang gusto mo. Basta mag-rest ka at huwag magpapakapagod. Mula sa katahimikan ay itura nito. Yes, nurse. Thank you. Mabilis niyang tugon dito. Tila na weirduhan ng nurse sa gusto niyang mangyari pero umiling na lamang ito pagkatapos ay tiningnan ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Kapag naubos ang laman nito, pwede ka nang umuwi at sa bahay ka nalang magpahinga. Mas mainam doon para hindi ka mahawaan ng kung anong-anong sakit. Wika ng nurse. Tumango siya dito at ngumiti. Magsasalita sana siya upang magpasalamat dito ngunit
Naagaw ang kanilang atensyon nang biglang bumukas ang pintuan. Mommy! Si Carl na patakbo lumapit at agad na yumakap sa kanya. Sa pagpapakita ng kapatid ay napagtanto niyang hindi nga siya nananaginip. I'm okay. Sinipon lang ako at nilagnat ng konti. Wika niya sa kapatid habang hinahaplos ang likod nito. Ramdam niya labis na pag-aalala ni Carl sapagkat hindi nito maitago ang pag-iyak. Pinagdasal ko kay Jesus na sana ipagalingin kanya, Mommy. Napasugok na tura ng kapatid at ginulo niya ang buhok nito. Kaya naman pala magaling na ako. Malakas ka kay Jesus. Pabiro at nakangiting tura niya dito. Uwi ka na sa atin, Mommy, para mag-alaga sa'yo. Wika ni Carl at pinisil niya ang pisngin nito. I love you, my love. Salip ay tugon niya dito. Naunawaan niyang namimiss siya ng kapatid pero hindi pa siya pwedeng bumalik sa Pilipinas, lalo na tagdadalang tao siya. Matagal na silang wala ni Caleb at Jahi naman kung guguluhin pa niya ang parehong nananahimik nilang mundo. Makikiusap na lamang siya kay Alex na kung pwede magtrabaho pa rin siya dito kahit ganoon ang kalagayan niya. Hindi naman siguro maapektuhan ang kanyang trabaho sa kanyang pagbubuntis. Naputol ang pagmumoment nila ni Carl nang magpaalam ang nurse upang sumandaling lumabas. Nagpasalamat siya dito pagkatapos ay nakangiting sinundan ng tingin habang palabas ng pinto. Ngunit unti-unting napalis ang kanyang pagkakangiti nang masalubong ang mga mata ni Caleb na nooy nakatayo malapit sa may pintuan. Familiar feelings bubbled up the moment she saw him. Her heart leaped, her eyes sparkled like stars, and her face lit up with joy. But slowly, the light in her eyes dimmed. The joy on her face receded as the realization dawned that what they had was over. Bago pa man makalapit si Caleb sa bed niya, sinubukan niyang bumangon mula sa pagkakahiga. Parang hindi siya komportable na makita siyang nasa ganoong sitwasyon ng binata, kaya kahit nangihinay pinilit niyang maupo. Take it easy. Mabilis na lumapit sa kanya ang binata at inalalayan siyang maupo. You're still not feeling well. It's better for you to lie down and rest. Saad pa nito in a soft and gentle voice. Hindi niya alam kung nag-hallucinate na naman siya pero nagulat siya sa mabilis nitong pag-alalay sa kanya. Salamat. Okay na ako. Wika niya habang hinahagilap sa baba ang sapin sa paa. Wala siyang ideya kung bakit naparito ang binata ngunit hanggat maaari ay ayaw niyang magbukang mahina sa harap nito. Where are you going? May pag-aalalang tura ni Caleb nang siya'y tumayo. Napahawak pa ito sa kanyang kamay habang maingat na nakaalalay ang isang kamay dito sa likod. Sa banyo. Naiihi ako. Rattled niyang pahiyag dahil hindi siya komportable sa ginawa nito. Siguro kung sila pa ay walang pagsidla ng kanyang saya, pero sa estado nila ngayon ay mas mabuting hindi na ito magpakita. At kung nagkataon lamang ang pagkikita nilang ito, sana'y mawala agad sa kanyang paningin upang hindi na magulo ang nananahimik ninyang mundo. I'll take you there. Simpleng tura ng binata pagkatapos ay walang kaabog-abog na pinangko siya at pinasunod kay Carl ang dagulong na sabitan ng dextrose. Ibaba mo ko. Kaya ko maglakad. Kaya ko maglakad papunta sa banyo. Protesta niya sa binata ngunit tila wala naman itong narinig kung kaya't napakapit na lamang siya sa batok nito. Bumalandra sa kanyang ilong ang napakabangong amoy ng binata at bigla ay para siyang naduduwal. Naitakip niya ang isang palad sa kanyang ilong habang kinokontrol ang sariling huwag magsuka. Ngunit nang mailapag siya ng binata ay agad siyang yumuko sa may toilet bowl at nagsuka. What happened to you? Are you alright? Nag-aalalang tura ni Caleb habang maingat na hinahapos ang kanyang likod. Tumango siya dito ngunit nang masigurong wala na siyang maisuka ay tinakpan niya ulit ang ilong at lumayo dito. Nagtangka ang binatang hawakan ng kanyang bisig ngunit mabilis siyang sumenyas dito. No, huwag ka lalapit. Saad niya dito habang nakatakip ang isang kamay sa ilong. What's wrong? Ani Caleb na halatang nagulat sa kanyang inakto. Ayoko yung amoy mo, please. Huwag ka lalapit sa akin. Direktang pahayag niya dito habang mas lalong hinigpitan ng pagkakatakip sa kanyang ilong. Tinignan siya ng mariin ng binata. Hindi matansya kung hinahanap nito ang dahilan kung bakit ayaw niyang amoy nito o inoobserbahan lamang nito kung nagsasabi siya ng totoo. Ngunit pagkaraan na ilang sandali unti-unti itong tumango. Sige, tawagin mo na lamang ako kung tapos ka na magbanyo. May pagdadalawang isip na saad nito bago umalis. Hinila nitong pasara ang pinto at halos nangihina siyang napaupo sa toilet bowl at tinanggal niya ang kamay sa kanyang ilong. Hindi niya alam kung bakit biglang naging sensitive ang kanyang pang-amoy samantalang napakalakas ng kanyang tolerance pagdating sa mga iba't ibang klase ng amoy na kanyang na-encounter.
Pagbukas niya ng pintuan ng banyo ay nakaabang si Caleb sa kanyang paglabas. Mabilis nitong hinawakan ang dagulong na lagayan ng dextrose ngunit napailing ito nang bigla siyang magtakip ng ilong. Pagkatapos siyang alalayan pabalik sa hospital bed ay kumuha ito ng mask sa may side table at isinuot sa kanya. "Will this be okay for you?" Ani Caleb habang maingat na sinusuot sa kanya ang mask. "Salamat." Wika niya dito pagkatapos. "Pasensya ka na sa abala. Pwede ka nang umalis. Iwan mo na lamang muna sa akin sa car." Pahayag niya dito. Tumingin sa kanyang binata habang nakarehistro sa mukha nito ang disbelief. "Makakalabas na din naman ako mamaya. Iuwi ko muna siya sa bahay ni Alex para hindi ka maabala sa trabaho mo dito. Sabihan mo na lang ako kung kailan ka babalik sa Pilipinas." Wika niya dito. Hindi naman siya makapapayag na hindi niya makakasama ang kapatid habang nandito sa Australia. Inform na lamang niya si Alex para kahit paano maipasyal niya ito kahit saglit. "I've already spoken with Alex and she said we can stay at her house. We'll all go home together later." Formal na wika ni Caleb at siya naman ang hindi makapaniwala sa tenura nito. Sigurado ba ang taong ito? Wala siyang idea kung magkakilala ang dalawa personally pero hindi ba dapat sa hotel ito titira? Bakit doon pa sa tinitirahan niya? O dahil kasama ito ang kanyang kapatid? Kung iniisip mo si Carl, ako na muna bahala sa kanya habang nandito siya. Sikusuhin mo na lang ang rason kung bakit nandito ka. Giit niya dito. Alam niyang mahalaga ipinunta ng binata dito kung kaya't hindi ito pwedeng maabala. Sa tinuran niya bahagya itong gumising ngunit naagaw ang atensyon nito nang bumukas ang pintuan at pumasok ang kanyang attending nurse. May dala-dala itong mga papel at direktang kinausap ang binata. Pagkatapos ng mga itong mag-usap ay nagpaalam si Caleb na lumabas habang bitbit ang mga papeles na dala ng nurse. "Makakauwi ka na, Day. Tatanggalin ko ng dextrose mo." Paling nito sa kanya na tuluyang makalabas si Caleb. "Salamat, nurse." Wika niya dito. Yung bilin ko sa'yo ha. Huwag masyadong magpagod at magpaka-stress. Kawawa si baby." Bili nito ngunit naitikom nito ang bibig nang masulyapan nito sa Carl habang nakaupo sa may couch at nagpipindot sa hawak na cellphone. "Anak mo?" Mahinantura nito at napangiti siya. "Kapatid ko." Side niya at hindi makapaniwalang pinaglipat-lipat nito ang mata sa kanilang dalawa ni Carl. "Parang narinig kong mommy ang tawag niya sa'yo kanina." Parang hindi pa rin makapaniwalang tura nito. "Mommy lang talagang tawag niya sa akin dahil maagang nawala ang nanay at tatay namin." Paliwanag niya at halos matawa siya nang mapakuros ito. "Ganoon pala. Sumalangit tuwa ang inyong mga magulang." Sad dito at tumango siya dito. Kasalukuyang tinatanggal ng nurse ang nakakabit sa kanyang kamay nang bumalik si Caleb. Napalapit agad ito sa kanya na makitang nakangiwi siya dahil sa karayom na nakatusok sa kanyang kamay. "Relax lang, Day. Malapit nang matangay." Ani ng nurse habang tinatanggal ang pagkakatip ng karayom. Hindi naman masyadong masakit pero ninenervyos siya sa mga karayom na itinutusok sa katawan. Hindi kasi siya sakiting tao kaya hindi siya sanay sa mga ganito. Sa nervyos ay hindi niya namalayang ibinuro ang mukha sa bewang ng binata habang nakapikit. "It's alright, sweetie. It's all done now." Pagkukomport ng binata habang hagod-hagod nito ang kanyang buhok. Hindi niya alam kung bakit siya napaluha. Kung sa sobrang nervyos niya o dahil sa comfort na nanggagaling sa binata. "Hey, don't cry. It's over now. It's all gone," Caleb said softly, trying to comfort her. Iniangat nito ang kanyang mukha pagkatapos ay pinahira ng kanyang luha. "Mommy, huwag ka na matakot. Tingnan mo, wala na yung crime sa kamay mo." Subalo na din si Carl upang pagaanin ang kanyang loob. Pagkarinig sa kapatid, inagasing siya sa pag-iinarte at mabilis niyang inilayo ang ulo mula sa pagkakahawak nito. "Okay na ako. Salamat, nurse." Saad niya sa nurse na noon ay napangiti sa biglaan niyang paglayo kay Caleb. "You're very much welcome, Inday. Takot ka pala sa karayom. Mabuti na lang pala't nandito ang mga support system mo." Wika ng nurse habang nasa himig ang pambibiro. Napangiti siya dito. Pagkatapos ay tumingin sa kamay na may bulak at surgical tape. "Samahan ko lang si Carl sa akin sa lid para makapagpahinga na. Mukhang kanina pa siya inaantok." Wika ni Kaylin kay Caleb pagkarating nila sa bahay ni Alex. Pagod na pagod ang itsura ng kapatid at halos nakapikit na ang mga mata dahil sa pagkaantok. "Sure, I'll help you." Agad na sunukbit ng binata ang kanyang coat sa rack at pagkatapos ay nilapitan si Carl upang tulungan tanggalin din ang coat nito. Hindi niya inaasahan ang ginawa ng binata kung kaya't napahawak na lamang siya sa kanyang sentido. "Where's your room?" Tanong nito habang nakaalalay kay Carl. "Sa itaas."
Sagot niya sabay sulyap sa mataas na hagdanan. Agad na binuhat ni Caleb si Carl at walang kahirap-hirap na umakyat sa hagdan. Mabilis siyang sumunod ngunit napahinto nang biglang lumingon si Caleb sa kanya. Slow down. You could miss the stairs and fall. Babala nito na may halong pag-aalala. Hindi niya mawari kung bakit nag-aalala ito ngunit tumango na lamang siya. Okay. Maikling sagot niya at pasimpleng humawak sa railings ng hagdanan habang dahan-dahang umaakyat upang sundan sila. Diyan mo na lang siya ihiga. Saan niya na makarating sila sa itaas at binuksan ang kanyang silid. Maluwang at kompleto sa gamit ang lahat ng silid sa bahay ni Alex. Kabilang na ang kanyang silid. May malaki at malambot na kama, malawak at magandang banyo at isang cozy na living space. Kung tutuusin ay para din siyang nakatira sa isang 5-star hotel. Salamat. Kung okay lang sa'yo, dumito ko muna upang makapagpahinga. Tatawagan ko lang sa Alex kung alin sa mga kwarto dito ang pwede mong gamitin. Sabi niya kay Caleb pagkatapos nitong ihiga si Carl sa kama. Inalis pa nito ang sapatos ng kanyang kapatid at inayos ang pagkakahiga nito. That's fine with me. I can sleep on the couch. Mabilis na tugon nito kaya napatango siya habang bahagya nakataas ang kilay. Alright, kukunin ko lang yung gagamitin mong comforter at unan. Sabi niya sabay talikod upang kumuha ng mga bedding sa loob ng malakit modernong cabinet. Ako na. Mabilis na saad ni Caleb. Hindi pa man niya inaabot ang mga kukunin sa loob ng cabinet ay naunahan na siya dito at agad na inilabas ang mga gagamitin. Ito na rin ang naglatag ng bedding sa ibabaw ng couch upang maging komportable ang kanyang higaan. Napapailing na lamang siya habang pinagmamasdan ng bawat galaw ng binata. Hindi niya maintindihan kung bakit tila lagi itong nakaalalay sa kanya. O baka naman sadyang gusto lang nitong makuha ang kanyang atensyon? Sa pag-iisip na iyon ay napatawa siya sa sarili at napailing. Tila nag-aasam siya na isang bagay na malayong mangyari. Alam niyang hindi kailanman naging seryoso si Caleb sa kanya, kaya walang dahilan para mag-aksaya ito ng oras para magpapansin. Eddie, wag. Bulong niya sa sarili habang naka-ismid. Lalo na siyang hindi magpapakita ng motibo kahit pa nagdadalang tao siya at si Caleb ang ama ng kanyang dinadala. Hindi niya gagamitin ang kanyang pagbubuntis para lamang pilitin ang binata na manatili sa kanyang tabi. Hindi siya isa sa mga babaeng naniniwala na porkat nabuntis ng maling tao ay dapat ipakasal o piliting magsama para sa kapakanan ng anak. Para sa kanya, hindi iyon ang basehan para maging masaya at mapayapa ang isang bata. Ang mahalaga ay may kakayahan siyang suportahan ito at bigyan ng payapang kapaligiran. Ano silbi ni isang buong pamilya kung puro galit at sakit ang makikita ng bata? Hindi niya hayaan lumaki ang kanyang anak sa ganitong sitwasyon. Gagawin niya ang lahat upang maitaguyod ito ng mag-isa, kahit hindi nito makilala ang kanyang ama. Why are you looking at me like that? Tanong ni Caleb. Bagyang nakataas ang kanyang kilay. Hindi niya napansin na tapos na pala ito sa pag-aayos ng kanyang higaan at ngayon ay nakapamewang na sa kanyang harapan dahil sa kanyang pagkatulala. Ha? Sabi ko maaari ka nang maligo pagkatapos mo dyan. May mga malilinis na tuwalya sa banyo, pwede mong gamitin. Nauutal niyang sagot at dali-daling tumalikod upang magpanggap na may hinahanap sa cabinet. Okay, how about you? Shouldn't you go to rest now? Baka makasama sa iyo. I mean, you're not feeling well kaya kailangan mo na magpahinga. Wika ng binata at ginitaan siya dito. Mauna ka na, tatawagan ko lang sa Alex. Sabi niya habang kinakalkal ang kanyang bag upang hanapin ang kanyang cellphone. No, you go. I'll be the one to call Alex. Giit ni Caleb kaya napaharap siya dito. Gusto niya magalit dahil sa pagiging dominante nito, ngunit sumunod naman siya nang san siya nitong pumasok sa banyo. Yes, lukewarm water. Narinig niyang pahabol nito bago niya pa isara ang pintuan at sa pangatlong pagkakataon ay inasian niya ang sarili dahil sa hirit dito. Nakikita siguro nitong masama ang kanyang pakiramdam kaya concerned din ito sa kanya. Hindi siya nagtagal sa loob ng banyo dahil dali-dali niyang tinapos ang kanyang pagligo. Pakiramdam niya isasabog ang kanyang tiyan dahil sa amoy ng kanyang sabon. Halos hindi siya umihinga habang kinukuskus ito sa kanyang katawan. Kaya wala pa 5 minuto ay tapos na siya sa ilalim ng shower. Lalo siya nanghina na magsipilyo. Hindi niya napigilang sumuka dahil sa lasa at amoy ng toothpaste. Halos pagkandara pa siya sa kanyang paglabas dahil sa pangihina at pagkahilo. Oh shit! Ano nangyayari sa'yo? Narinig niyang mura ni Caleb at sa isang iglap ay nandoon na ito sa kanyang tabi at inaalalayan siya. Dahil sa nararamdamang pangihina at pagkahilo ay hindi niya napigilang mapaiyak sa sobrang inis sa sarili. Ano ba kasing nangyayari sa kanya? Bakit lahat na lang ayaw ng pang-amoy niya? Shh, it's alright. You're gonna be okay. Come,
I'll put you in bed. Pangaalo ni Caleb sa dalaga bago nito binuhat at maingat na inilapag sa tabi ni Carl. Inayos ang kumot nito. Pagkatapos ay marahang hinaplos ang buhok ni Kaylin. Nangingilid pa rin ang luha nito habang nakapikit at yun ang alam nitong gawin upang i-comfort ang dalaga. She's probably frustrated with the changes she's experiencing right now due to her pregnancy. And he understands if she gets a little emotional. Maagang nagising si Caleb kinabukasan na tahimik na pumunta sa kusina. Kahit alas-tres pa lang ng madaling araw, dilat na ang kanyang mga mata upang tingnan ang mga ipinadalang report sa kanyang SSS. Subalit, bago pa man niya tuluyang harapin ang trabaho, marahan siyang tumayo at sinilip ang natutulog na dalaga. Hindi niya malilimutan ang pagiging emosyonal nito kagabi dahil sa nararamdamang pagbabago sa katawan, kaya nanatili siya sa tabi nito hanggang sa mahimbing itong nakatulog. Dahil dito, naisipan niyang gumawa ng espesyal na agahan para rito. Bago siya nagpahinga kagabi, matyaga siyang naghanap sa internet ng mga ideya para sa masustansya at masarap na pagkain na makapagpapagaan sa pakiramdam nito. Nakapasalamat niya nang makita ang puno ang refrigerator at agad siyang nakapagluto ng ginger chicken soup. Base sa kanyang nabasa, ang sopas na ito ay nakatutulong upang maibsan ang pagduduwal at pagkailo na karaniwang nararanasan ng mga nagbubuntis. Umaasa siyang maging epektibo ito dahil sa kabila ng kanyang excitement na maging ama, labis din siyang naawa sa dalaga sa tuwing nakikita itong nahihirapan dahil sa paglilihi. Nang mapapatapos na siya sa pagluluto ay pumasok si Kaylin sa kusina. Halatang nagulat ito nang makita siyang abala sa paghahanda ng pagkain pero binati niya ito ng pinakamagandang ngiti. Good morning, how's your sleep? Energetic niyang bati dito. Good morning. Bahagyang nagulat man ay mahinang sagot dito sa kanya. Tama-tama, I prepared a special soup for you para gumaan ang pakiramdam mo. Masayang pahayag niya upang pasiglahin ang mood nito. Anong soup iyan? Halos walang ganang tanong nito. Just wait and see. It's a magic soup that will help you feel better. Nakangiti niyang sabi at sa unang pagkakataon nakita niya muli ang maganda nitong ngiti. The magic soup is now ready, Your Majesty. If you would be so kind as to take your seat, I hope you'll enjoy the yummiest soup I've ever made. Anya gamit ang British accent at hindi nga siya nabigo dahil lumagalpak ito ng tawa sa kanyang paggaya sa mga royal court. Labis siyang natuwa na makitang nagustuhan nito ang kanyang niluto at masiglang kumain. Sa kanyang puso, anda siya maging personal chef nito araw-araw upang siguraduhin mananatiling malakas at malusog ang kanyang mag-ina. Salamat sa magic soup mo, nabusog ako. Wika ni Kaylin sa binata. Pagkatapos niyang kumain. Ngayon lamang ulit siya napadami ng kain at nabusog ng ganito. Simula nung dumating siya dito sa Australia, hindi niya alam kung part lamang ng pagbubuntis niya pagiging picky eater niya nitong mga nakaraan. O very lang talaga na ang binata ang naghanda. Pero agad din niyang i-dismiss ang huling naisip. Kung ano man ang dahilan ng pagluluto nito, hindi niya dapat na binibigyan pa ng kahulugan dahil pagkatapos ng trip nito sa Australia ay sigurado naman siyang hindi na ulit sila magkikita. I'm glad that you like it, and I hope it makes you feel better. Sa susunod, sabihan mo kung anong gusto mong kainin at yun ang lulutuin ko. Masiglang pahiyag ng binata at hindi niya alam kung ngingiti siya o hindi sa tinura nito. Sa tono nito ay tila may balak itong maglutong muli. Bakit? Huwag na, hindi naman uso dito magluto-luto. Parang waste of time lang, lalo na't busy ang lahat sa trabaho. Baliwalang tugon niya dito. Totoo naman, kahit madalas kumakain sila ni Alex Resto ay okay na rin sa kanya ang mga delivered food like pizza and pasta. Kaya siguro medyo bumaba ang timbang niya at nangayayat ng konti. Kaya naman pala nagkakasakit ka at nangangayayat. Starting today, you're going to eat healthy foods. You're not allowed to get sick. Wika ng binata habang unti-unting nawawala ang sigla sa mukha nito. Mas lalo naman tumaas ang kanyang kilay dahil sa tinura nito. Ano mo yun dito kung magkasakit siya, Aber? Titingnan ko lang kung gising na si Carl. Thanks for the food anyway. Salip ay wika niya dito. Ayaw niyang isipin na nagkikare ang binata sa kanya dahil hindi naman talaga iyon totoo. Lumabas na lamang siya sa may kitchen at hindi na hinintay kung ano magiging tugon nito. Sa kwarto ay nadat na niyang mahimbing pa rin natutulog ang kapatid. Tiyempo kasing malamig ang temperatura ngayon sa Australia at napakasarap matulog habang nakabalot ng malambot na blanket. Dahil tulog pa si Carl, ay minabuti niyang maligo muna pagkatapos ay maghanda para sa pagpasok sa opisina.
Titingnan lang niya kung may problema ang opisina. Pagkatapos ay i-request nito kay Alex na maaga siyang uuwi para kahit papaano ay maipasyal niya ang kapatid. Nag-alove-flash siya sa paliligo dahil hindi talaga suwak sa kanyang pang-amoy ang scent ng sabon. Kaya nang pumasok si Caleb sa kwarto ay nakabihis na siya at naglalagay na lamang siya ng kaunting makeup.